Dumating si Jesus bilang Mesiyas, subalit hindi lahat ay nakahanda sa kanyang pagdating. Kung kaya't hindi lahat naunawaan ng mga tao at hindi nila tinanggap si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng iyan? At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay unready. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga sumasama sa ating Rosary Crusade every evening at 8:30 p.m. Philippine Time, maraming salamat at sana dumami pa po tayo. At kung kayo naman ay nagnanais na sumama sa aking inorganize na Pilgrimage of Hope this coming October, mayroon na lang pong natitirang ilang mga slots at sana ay i-grab ninyo ang pagkakataon. Hindi ho ako mag-organize ng pilgrimage next year dahil sa sobrang dami ng taong pupunta sa Europe para po sa Jubilee of Hope. So sana ay magkasama-sama tayo this coming October. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay dinadala tayo ni Jesus sa isang napakahalagang bagay sa buhay natin. That we should always be ready sa pagdating ni Jesus. Si Jesus ay dumating more than 2,000 years ago. At alam naman natin na hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan, ng sarili niyang kapamilya. No? Hindi siya kinilala bilang Mesiyas. At ito yung tragic, ito yung nakakalungkot. Why? Kasi kung naniwala lamang sila, sana'y sila yung kauna-unahang beneficiaries, no? ng presensya ng Panginoon, presensya ni Jesus. But they rejected Him. Kaya nga, dito sa ating gospel, binibigyang diin, no? yung readiness. Kasi kahit na dumating si Jesus, pero kung hindi ready ang mga tao sa kanyang pagdating, hindi nila maunawaan at hindi nila matatanggap. At ganun nga ang nangyari. Dahil hindi handa ang Israel sa pagdating ng Mesiyas. Dumating na yung Mesiyas, hindi pa nila napansin, hindi pa nila nakilala, hindi na pahalagahan. Sa halip, pinatay pa nila. Mga kapatid, alam nyo, pwede rin mangyari ito sa buhay po natin. If we are unready, kapag hindi tayo handa, alam nyo, dumarating ang Diyos, dumadaan ang Diyos araw-araw sa buhay natin. But we are not always ready. We are not in the attentive and vigilant position in life para mapansin ang pagdaan, ang pagdating ng Diyos sa buhay natin. And that is why ito yung napakahalagang hamon sa atin, mga kapatid. To always be ready. To always be ready dahil ang Diyos ay dumadaan sa buhay natin araw-araw. And there will come a time
yung kanyang final na pagdating sa atin. At kailan po yon? Sa oras ng ating kamatayan. Sana kapag dumating yung punto na yon, mga kapatid, no, ay matagpuan tayo na handa upang sumama kay Jesus sa kabilang buhay. Sana matagpuan tayong handa. Ibig sabihin, may malinis na kalooban, may dalisay na puso, puno ng pagmamahal sa puso at sa kalooban. Kaya nga mga kapatid, no, ibig sabihin, dumadaan si Jesus, dumadaan ang Diyos sa buhay natin, we are not always ready. And the final coming of Jesus, yan ay sa oras ng ating kamatayan. Sana maging handa tayong humarap at sumama sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, gawin mo kaming palaging handa na makilala, tanggapin, at isabuhay ang presensya ni Jesus sa amin. Naway ang Kanyang pagdating ay magdulot ng pagbabago sa bawat isa sa amin at sa lahat-lahat ng mga kikilala, tatanggap sa Kanya. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.